umpisahan natin, mga naku po, may pakalat ang ang mga DDS. Ito, ewan ko lang kung totoong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ito. Pero hindi naman ho kasi ganito ang taong ito. Hindi naman po ganito ang presidente natin, mga boss chief amo, sir eh. Pero, siyempre tayo, mga kababayan na Pilipino, ganito ang iniisip natin. No? Sabi Pangulong Marcos, sinabing maaaring nabudol siya ni Vice President Sara. Inamin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maaaring nabudol siya ni Vice President Sara Duterte matapos nitong aminin sa publiko na hindi niya tinuturing na kaibigan ang Pangulo. Ayon kay Marcos, inakala niyang magkaibigan talaga sila. Budol nga naman talaga ang tawag doon. Di ho ba mga kababayan? Tapos pinost nung Kitty Duterte. Parang baliktad yata. Sila daw ang nabudol ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Marcos, sinabing maaaring nabudol siya ng Vice President. Gano'n naman ho talaga mga kababayan eh. Di ba? Tingin ko kaya kumampi ang mga yan kay Pangulong Bongbong Marcos dahil hinog na po si Pangulo. No? Dahil kung sila ay magtatambala, kung sila ay maglalaban doon ho sa pagkapangulo nung 2022, tingin ko hindi mananalo pa din si Inday Sara. Ano ho, mga kababayan? Tsaka yung pagkakaibigan, ang feeling ko ho doon, mga boss chief amo, sir, akala kasi nila masasagip sila or hindi sila gagantihan, ano tawag dito? Yung i-check, yung mga confidential funds na yan. Akala ho kasi nila, mga boss chief amo, sir, hindi iimbestigahan lahat-lahat. Sabi ni Atintas, official vlog, Dol, nilangaw ba? Hiho, naku po, papakita ko sa inyo, mamayang konti lang. Dito muna tayo sa mga pang-ano natin, mga panghimagas natin, mga kababayan. Mga pang-ano natin, appetizer natin. Sa tingin nyo, dyan, sa comment section, sino ang totoong nabudol? Kasi ako, naniniwala ako na yung mga Duterte ang talagang mahilig yung mga manloko eh. Biruin mo nga naman, di ba? Nung medyo nasisilip-silip na sila, nagtayo ng entablado ang tandang Duterte at sumigaw ng sumigaw na kesyo daw ho, mga kababayan, na si Bongbong Marcos ay bangag. Napatunayan ba nila? Hindi. Tsaka dun na bumanat yung mga anak, sila Baste, sila Pulong, at ang ating Vice Presidente, bumanat na din ho, mga kababayan. Di ba? Kasi ang gusto nila, sila yung maging hari. Ang gusto nila, sila yung mismong nasa kapangyarihan. Bakit to? Kasi mukhang madami talagang tinatago, mga bossing. Di ba? Ako dati, nung eleksyon, merong mga usap-usapan na akong naririnig na kesyo daw ho, mga kababayan na, ang gagawin ng mga Duterte kay Bongbong Marcos, biglang papabagsakin yan. Biglang sisigaw ng pagpapababa kay Pangulong Bongbong. Hindi ho ako naniwala doon. Sabi ko, hindi naman siguro gagawin yun. No? Tapos may nagsabi pa, hintayin nyo na makalagpas ng 2 taon yung panunungkulan ni Bongbong Marcos, biglang gigibain o sisirain ng mga Duterte si Bongbong Marcos. Yun nga ho yung nangyari. Kasi po kapag mga kababayan, before 2 years, bago mag 2 years yung panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, makakapag-re-elect pa si VP Sara. Pero kapag, ulitin ko ha. Kapag napatanggal nila ang presidente, no? 2 years bago mag 2 years ay hindi na makakapag-re-elect si Vice Presidente. Pero kapag lumagpas na yung 2 years at napatalsik nila ang Pangulo, makakapag-re-elect pa. Style Gloria Macapagal Arroyo, mga bossing. Ganon yung plano nila. Nagulat ako nagkatotoo Di po ba? Nagulat ako, nagkatotoo, mga kababayan. So,
Ayun na nga ho, yan yung ginagawa nila at pilit nilang pinapabagsak kasi nga po madami ang makikita at malalaman sa kanila. Pati ho yung napakatagal nang itinatago ni dating Pangulong Duterte at iniingatan niya na mga bank accounts ay eto po, mukhang malapit nang lumabas. Bakit? Sal-en daw oh, sabi ni Boying Remulla. Di ba? Sal-en daw, sabi ni Boying Remulla, mga bossing, uumpisa magbubukas. Di ba? Oh, kaya nga po yung muestra ng Vice Presidente na kesyo na hindi siya natatakot, eh ilagay niya na sa harap niya yung sal-en ko at pag-aralan niya na. May kabaho yun, mga boss. Kasi ano yan, pupunta yan doon mismo sa kinatatakutan ng kanyang ama na mabuksan na bank account ho, mga bossing, which is yung joint bank account nila na matagal na hong inilalaban ni dating Senador Trillanes. Ako, simple lang, kung ako ang may-ari ng bank account na yon, aba, di sige, di buksan nyo. Tapos ang laban. Di ba? Baka hanggang ngayon po kung binuksan na dati pa yon, mga kababayan, simula pa lang nung sinasabi ni dating Senador Trillanes, yung joint bank account na yon, malamang ho, wala nang naniniwala kay dating Senador Trillanes eh. Di ba? Kasi napahiya na. Pero bakit hindi nila mabuksan-buksan? Parehas lang ho yan nung si Pulong na sinasabi ni dating Senador Trillanes na may tato sa likod. Kung ako may tato sa likod, o kung wala naman akong tato sa likod, tas sabi si Trillanes na may tato ako sa likod, papakita ko yun. Tanggal na, erase na sa mamamayang Pilipino si Trillanes kasi hindi niya napatunayan yung kanyang mga sinasabi. Eto po, habang lumalakad po ang panahon, mga kababayan, simula po nung nilabanan niya yung mga Duterte hanggang sa ngayon ho, mga bossing, yung mga sinasabi ni Trillanes, tumutugma ho doon sa mga nangyayari ngayon. Kaya nga po baka malapit na magtago si Bato de la Rosa Baka malapit nang mamundok ulit si Bato de la Rosa Kasi ano sabi ni Trillanes? Baka daw itong bago matapos ang taon, may warrant of arrest na yan. Si Bongo naman daw ho, first quarter ng 2026. Pero sige ka, Bongo at Bato de la Rosa, paniwalaan mo yung sinasabi ni Trillanes, bahala ka, bigla kang damputin ngayong Oktubre. Ngayon, iiwanan ko na ho ito, mga kababayan. Kayo dyan sa comment section, sino ang totoong nambudol at sino ang totoong nabudol? Ang Pangulo ba ang nambudol o ang Vice Presidente ang nambudol?